Isang malaking tanong para sa Israel kung ano ang plano nila pagkatapos ng giyera sa pagitan nila ng Hamas militants. Subalit ayon kay Prime Minister Benjamin Netanyahu, imamantina nito indefinitely ang security responsibility para sa Palestinian enclave. Dahil ayon sa leader, kung walang security responsibility, maaring maulit na naman ang nangyaring paglusob ng nasa 3,000 membro ng Hamas noong October 7. Subalit kontra naman ang Biden administration sa pag-okupa sa Gaza ng Israel at sinabing magiging isa itong malaking pagkakamali. Kaya naman kinakailangan na rin malaman kung sino ba ang mamumuno sa lugar pagkatapos ng giyera. Samantala, ipinakita ng Israel Defense Forces o IDF ang isa sa pasukan ng labyrinth of tunnels ng Hamas. באזור הפארק איפה שהיה הפארק. רואים את המתקנים, בניין ששומר עלינו, גלגל ענק, סככה, היה פה אזור ישיבה לילדים. יש לנו כאן סביב לבית זה מאוד יפה. ממש קרוב נמצא בתוך הפארק, קרוב לגלגל ענק. Ang underground tunnel network ng Hamas militant sa Palestinian enclave ang susunod na yugto sa opensiba ng Israel Ground Forces. Dito sinasabing maaaring itinago ng militanteng grupo ang kanilang mga hostages. Sa kasalukuyan, nagiba na ng IDF ang mahigit 100 na tunnel shafts gamit ang explosive devices. Ayon kay Chief Military Spokesperson Rear Admiral Daniel Hagari, ayon din sa IDF, nakita nila ang isang weapon warehouse na naglalaman ng chemical materials, RPGs, claymore mines at marami pang iba. Pinangunahan naman ng IDF ang pagpapapasok ng humanitarian aid sa Gaza. 665 na trucks ang pinapasok sa Palestinian enclave na may lamang 3,000 tons ng pagkain, 1,720 tons ng medical equipment, 600 tons ng equipment para sa temporary shelters at mahigit 1.15 million gallons ng tubig. Anila, marami pang humanitarian initiatives ang pinaplano ng Israel para sa mga naipit sa gulo sa pagitan ng Israel at Hamas. Iginiit din ng grupo na ang laban nila ay sa Hamas at hindi sa mga Gazan civilians. Radiant Boulevard, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.